Makalipas ang ilang sandali, tinanong ni Tom sina Hal at Dai kung napansin nila na kakaiba ang kinikilos ni Weaver. Narinig sila ni Weaver at nagalit, kaya nagpa siya siyang gawin ang tungkulin ni Dai sa scouting mission para patunayan na ayos lang siya. Sa medical ward, sinusuri ni Ann ang antas ng sakit na nararamdaman ni Ben sa paligid ng isa sa mga harness needle at walang pisikal na reaksyon si Ben. Nag-aalala si Ann kay Rick dahil hindi pa siya nakakapag-adjust kaya pumayag si Ben na subukang kaibiganin siya. Gayunpaman, sa kanilang pag-uusap, patuloy na pinupuri ni Rick ang mga alien at pinuna si Ben. Di nagtagal, nakarating sina Weaver, Tom, at Hal sa lungsod upang obserbahan ang istruktura ng mga alien, na napansin na ginawa ito mula sa mga normal na materyales sa Earth na pinulot ng mga bata. Nangangahulugan ito na maaaring sirain ito gamit ang mga regular na bomba. Napansin din nila na sa mga skitters ay may ibang uri ng alien, ngunit bago sila makakuha ng anumang mga detalye, may lumipad na ilang airship at kinailangan na nilang umalis. Habang tumatawid sa lungsod, may nakita silang tatlo na gumagalaw at papalapit, ngunit ito pala ay isang babae na nagpaputok sa kanila sa pag-aakalang sila ay mga magnanakaw. Ipinaliwanag ng mga lalaki na sila ay lumalaban sa alien at lumabas si Sonia, na nagsabing hindi siya umalis sa lungsod at alam niya ang lokasyon ng mga gwardyang alien. Walang tiwala sa kanya si Weaver ngunit mahalaga ang anumang impormasyon, kaya nanatili siya sa labas para magbantay habang sina Tom at Hal ay pumasok sa kanyang hideout. Pagkatapos ay kinuha niya ang iginuhit ni Rick, iniisip kung tumutugma ito sa lungsod. Gumawa si Sonia ng tsaa at gustong malaman ni na Tom at Hal kung paano siya nakaligtas ng napakatagal, ngunit iniwasan niya ang tanong. Pagkatapos ay sinabi niya na siya at ang maraming mahal niya sa buhay ay dinala ng mga alien sa isang kampo, ngunit kalaunan ay hinayaan nila siya. Nakipag-usap si Sonia sa mga alien sa pamamagitan ng mga batang nakaharness at nalaman niyang ayaw nilang may matirang tao sa Earth. Sa sandaling iyon ay nakarinig sila ng ingay at lumabas para lang makita si Weaver na paalis sakay ng motor, kaya kusang sinundan siya ni na Tom at Hal. Sa base camp, sinabi ni Ann kay Lourdes ang isang malaking lihim, itinago niya ang skitter na binaril ni Weaver para pag-aralan ito. Nagtulungan sila para gawin ang autopsy at nabigla sila nang makakita ng harness sa loob nito. Natatakot si Ann na ang mga skitter ay mga mutated na tao. Gusto ni Lourdes na sabihin ito sa lahat ngunit sinabi ni Ann na dapat nilang ilihim ito o sasaktan ng mga tao sina Ben at Rick. Nang gabing iyon sa Boston, nakarating sina Tom at Hal sa lumang bahay ni Weaver. Nanatili si Hal bilang bantay at pumasok si Tom sa loob. Nakita ang dugo ng pamilya ni Weaver mula sa unang pag-atake. Nadatnan niya si Weaver sa likod bahay na umiinom at nakatitig sa drawing. Sinadyang iginuhit ni Rick ang kanyang bahay para guluhin ang isip niya. Pagkatapos ay ibinahagi ni Weaver ang kwento kung paano pinatay ng mga alien ang kanyang pamilya at dinukot ang anak niyang babae. Bumalik siya para iligtas ang anak niya ngunit nang iuwi niya ito at pilit na tinanggal ang harness, namatay ito. Ibinalita ni Weaver na mananatili siya sa kanyang bahay. Ayaw na niyang makipaglaban dahil napagtanto niyang hindi maibabalik ng paghihiganti ang kanyang pamilya. Sa sandaling iyon narinig nila ang tunog ng papalapit na mech, ngunit tumanggi si Tom na umalis nang wala si Weaver. Habang tumatakbo si Hal upang magtago sa palaruan, sina Weaver at Tom ay pumasok sa loob ng bahay at nagpaputok sa mech. Maraming beses silang nagpaputok at sa kalaunan, napatay nila ito at muling nakasama si Hal. Nakapagtataka, alam ng mech kung saan sila hahanapin, kaya pinaghinalaan nila si Sonia. Bumalik ang tatlo sa apartment ni Sonia at pinilit siyang makipagtulungan. Isang tao ang lumitaw sa kanyang pintuan na may dalang pagkain upang bayaran ang pagsusumbong ni Sonia at nagulat ang mga lalaki nang makita si Karen na naka-harness. Ang isa pang uri ng alien ay sumama sa kanya at pagkatapos ihulog ang pagkain, umalis sila. Naisip ng mga lalaki na isama si Sonia sa kanila, ngunit siya ay isang sirang babae na nabubuhay sa nakaraan at walang gagawing maganda. Sa halip, binigyan nila siya ng peking impormasyon at umalis. Pagdating nila sa paaralan, nagulat sila kay Porter ngunit hindi sinabi sa kanya ang tungkol sa breakdown ni Weaver. Handa siyang lumaban muli dahil natagpuan niya ang salamin ng kanyang asawa at sa tingin niya ay maaaring buhay pa ito. Nang maglaon ay ipinakita ni John sa lahat ang kanyang ginawa. Binaril niya ang mech gamit ang normal na bala at walang gaanong epekto, ngunit pagkatapos ay binaril niya ito ng bala ng alien at gumawa ito ng butas. Ang susi ay ang pagtunaw sa mga bahagi ng mech upang masakop ang lahat ng mga bala ng tao gamit ang alien metal. Nagdiwang ang lahat ng nakaligtas maliban kay Rick. Sa gabi, si Tom lang ang sinabihan ni Ann tungkol sa katotohanan sa likod ng skitters at pumayag siyang itago ang sikreto. Sa kalaunan, bumalik si Dai mula sa lugar ni Porter na lubhang nasugatan at siya ay bumagsak.
Dinala siya ng mga sundalo kay Anne na mabilis na inasikaso si Dai. Napansin niya na hindi umaalis si Danner sa tabi ni Weaver at ipinaliwanag ni Tom kung ano ang nangyari sa lungsod. Hinulaan na pinananatili ni Weaver si Danner sakaling kailanganin niyang palitan si Tom. Pagkatapos, habang tinatalakay ng mga sundalo ang kanilang plano, kinwestiyon ni Tom ang mga ideya ni Weaver at naging defensive si Danner. Matapos paalisin ni Weaver ang lahat, inamin ni Tom na nag-aalala siya tungkol sa kalagayan ng pag-iisip ni Weaver. Gayunpaman, nagalit si Weaver at itinalaga si Tom sa tungkulin na pagbabantay. Maya-maya, sinabi ni Anne at Lourdes kay Tom na sinuri nila ang gamot sa pampatulog ni Weaver at natuklasan na ito ay uri ng gamot na maaaring makaapekto sa kanyang utak kapag uminom siya ng labis. Sa tingin nila ay kumikilos si Weaver na parang adik at maaari itong lumala. Pumunta si Tom upang harapin si Weaver, na muling nagalit at inutusan si Danner na ikulong si Tom. Sa lab, si John ay tinutulungan ng grupo ng mga tao sa paggawa ng mga bala, kabilang si Matt. Hiniling ni Weaver kay John na gumawa siya ng mga karagdagang bomba, at binalaan siya ni John na sa mga materyales na mayroon siya ngayon, hindi magkakaroon ng sapat na oras sa pagitan ng pagsisindi sa mga ito at pagsabog. Samantala, tinulungan ni Ben si Scott sa radyo at nakarinig ng ilang maingay na tunog na nakasakit sa kanyang utak, ngunit hindi ito marinig ni Scott kaya inilihim ito ni Ben. Pagkatapos umalis ni Scott, pumunta si Rick kay Ben at sinabi sa kanya na natatakot siya dahil alam niyang nagbabago rin siya. Maya-maya ay bumalik sina Hal at Margaret mula sa scouting at sinabi kay Weaver na nakakita sila ng mga palatandaan ng mga Skitter at Mech, ngunit nagpa siya si Weaver na magpatuloy pa rin sa misyon. Sinabi ni Jimmy sa dalawa ang tungkol kay Tom at inalok ang kanyang tulong upang iligtas siya. Pagkatapos ay nagpanggap si Jimmy na nagdadala ng pagkain para kay Tom at sinenyasan siya habang ibinababa niya ang tray na nagpahintulot kay Tom na lumabas ng selda. Nagsimula silang maglaban ni Danner sa buong silid at sa huli, natalo siya ni Tom at tinali siya sa tulong ni Hal. Sumunod ay sumugod sila sa infirmary dahil sa wakas ay nagising na si Dai. Ipinaliwanag niya na nais ni Porter na ihinto ang misyon dahil ang iba pang batalyon ay hindi na nagulat pabalik, kaya malamang napatay na sila. Sa kasamaang palad, natagpuan din ng mga mech ang base ni Porter at pinatay siya, at ang pagsabog ay nakapinsala din kay Dai. Nangangahulugan ito na kailangan nilang labanan si Weaver para pigilan siya. Kasabay nito, natagpuan ni Weaver si Danner at pinalaya siya habang nalaman niya ang tungkol sa pagtataksil ni Tom. Samantala, hiniling ni Ben kay Scott na subukang muli ang radyo at nakakaramdam ng sakit sa ilang mga frequency, kaya inamin niya na hindi na niya alam kung ano siya. Nagmadali si Tom upang makita si John at nagbanta sa kanya hanggang sa pumayag siyang kalasin ang mga bomba. Di nagtagal, pumunta si Weaver sa infirmary at pinalibutan siya ni Hal, Margaret, at Tom. Dinisarmahan nila siya at nakipagtalo sa kanya, ngunit sa sandaling iyon ay nagpakita si John na may dalang baril. Hindi niya kinalas ang mga bomba dahil nais niyang patayin ang mga alien, kaya't inihayag ni Tom na ninakaw niya ang blasting fuse. Si Weaver na galit ay kinuha ang baril ni Tom at nagbanta sa kanya, kaya't sinikap ni Tom na muling ipakita sa kanya ang dahilan at hiniling sa kanya na magtiwala sa kanyang mga tao. Sa sandaling iyon ay pumasok si Jimmy at nakita ang kanyang batang mukha at sumang-ayon si Weaver na makipagtulungan. Tinanggap ni Weaver si Tom bilang kanyang kanang kamay muli at tumawag para sa pulong sa buong pangkat. Ipinagbigay alam nila sa lahat ng mga sundalo ang tungkol sa katotohanan sa likod ng misyon upang maaari silang magpasya kung nais nilang sumuong sa panganib. Karamihan sa mga sundalo kabilang si Danner ay umalis, ngunit may sapat na naiwan para sa kanila na pumili upang subukan pa rin ang misyon. Habang naghahanda ang mga sundalo, ininsulto ni Matt si John sa ginawa niya. Lumapit si Ben kay Tom at ibinahagi ang nangyari sa radyo. Dahil mananatili si Tom upang protektahan ang paaralan, pumayag siyang maghanap ng mga parts at ayusin ang radyo, umaasa na magagamit nila ito upang mangalap ng impormasyon. Kalaunan habang nag-iisa si Scott, lumitaw si Rick sa kisame at sinabing hindi niya hahayaang saktan niya ang mga alien, kaya tumalon siya kay Scott upang salakayin siya. Di nagtagal ay nakita siya ng iba at dinala sa infirmary, kung saan kinumpirma niya na si Rick ang sumalakay sa kanya at kumuha sa mga parts ng radyo. Tumakbo si Ben upang harapin si Rick, na nagsabing ang mga Skitter ay mas mahusay kaysa sa mga tao. Kinilabutan, sumigaw si Ben para sa tulong at tumalon si Rick sa bintana upang makatakas. Sinubukan ng isang bantay na barilin si Rick ngunit pinigilan siya ni Margaret dahil bata lang ito. Patuloy na tumakbo si Rick hanggang sa nakita niya si Megan sa kakahuyan. Nang maglaon, pumasok din si Tom sa kakahuyan at nahanap si Rick na nakaluhod at humihiling na isama siya, ngunit wala na si Megan.
Hiniling ni Rick kay Tom na wakasan siya dahil hindi siya kabilang sa mga tao o sa mga alien, ngunit tumanggi si Tom at nagsimulang umiyak si Rick. Inamin na namimiss niya ang kanyang ama at binigyan niya si Megan ng maraming impormasyon. Dinala ni Tom si Rick sa paaralan at ibinigay ang mga piraso kay Scott upang maayos niya ang radyo. Pagkatapos ay inanunsyo niya na dapat nilang ilikas ang mga sibilyan sa pamamagitan ng tunnel sa likod ng auditorium habang ang ilang mga sundalo ay mananatili sa likuran upang hindi sila maabutan ng mga alien. Sa kalsada, ang mga sundalo ay naglaan ng ilang sandali upang magpahinga at napansin ni Hal na nanginginig ang kamay ni Weaver. Patuloy silang naglakad at nakarating sila sa labas ng lungsod, ngunit ang iba pang mga koponan ay wala doon kaya ipinagpalagay nilang patay na sila. Binigyan ni Weaver ang kanyang mga sundalo ng karapatang pumili at ang lahat ay sumang-ayon na magpatuloy, kaya nahati sila sa 4 na pangkat upang sirain ang bawat haligi ng istruktura. Nang handa na ang lahat, sinabi ni Weaver kay Hal na bumalik sa paaralan at sabihin sa kanila na lumikas. Sa paaralan, nagpaalam si Anne sa mga sibilyan na patungo sa tunnel, na inihayag na mananatili siya upang tumulong sa paggamot sa panahon ng laban. Nais ni Tom na umalis din si Ben, ngunit nagpa siya si Ben na manatili upang subukang makakuha ng impormasyon mula sa radyo. Sa sandaling iyon narinig nila ang isang mech na papalapit at ang mga sundalo ay tumungo sa mga barrier sa labas upang magpaputok. Nagawa lamang ng mech na makapagpaputok ng isang missile bago mabilis na ibinagsak ng mga bagong bala. Sa kasamaang palad, paparating ang mas maraming mech at wala silang sapat na bala upang wasakin ang lahat. Si Scott at Ben ay patuloy na nagtatrabaho sa radyo at sumang-ayon na kailangan nila ng mas malakas na signal, kaya tumakbo si Ben sa labas upang ikonekta ang radyo sa poste ng watawat. Tinulungan siya ni Tom habang ang iba ay nagpapaputok upang bigyan siya ng oras. Nang sa wakas ay naikonekta ang cable, ang radyo ay nagkaroon ng sapat na lakas upang makagambala sa signal ng mga alien. Ang mga mech ay hindi na makasagap ng mga utos at mabilis na umatras. Sa gabi, dumating si Hal sa paaralan at sinabi kay Tom ang sitwasyon. Walang kalaban sa lahat ng mga kalsada habang naglalakbay siya, nangangahulugang maaaring magkaroon ng pagkakataon na ligtas na dalhin ang radyo sa lungsod. Bago umalis, hiniling ni Tom kay Anne na alagaan ang kanyang mga anak at hinalikan siya. Natapos ni Scott at Hal na baguhin ang kotse sa isang malaking antena at pinaharurot ito ni Tom habang ang natitirang mga miyembro ng koponan ay tumatakas gamit ang tunnel. Nang makarating si Tom sa lungsod, napansin niya ang mga spaceship na bumabalik sa istruktura at ipinapalagay na bunga ng paggambala sa koneksyon. Natagpuan niya si John na nasugatan na may kasamang walang malay ngunit buhay na sundalo at pinabalik sila sa paaralan. Bago umalis, ibinigay ni John kay Tom ang huling rocket-propelled grenade. Maya-maya, natagpuan ni Tom si Weaver sa truck na may patay na sundalo. Ipinaliwanag ni Weaver na wala sa kanilang mga ginamit ang nagtagumpay na sirain ang istruktura ngunit nais pa rin ni Tom na magpadala sa kanila ng isang mensahe. Pinaputok niya ang RPG at tumama sa ship na bumagsak sa malaking istruktura at nagdulot ng sunod-sunod na pagsabog at gumawa ng maraming pinsala. Pagkaraan nito, sinimulan ni Tom at Weaver na bumalik sa paaralan ngunit bigla silang hinarang ni Karen. Lumapag ang airship sa likuran niya at isang alien ang lumabas, ginamit si Karen upang sabihin na nais niyang makipagnegosasyon. Galit sina Tom at Weaver at nagbanta na magpapaputok, ngunit pinigilan sila ni Karen sa pamamagitan ng pagbabanta kay Ben na nagsabing hindi pa siya malaya. Dahil walang makita na ibang pagpipilian, sumang-ayon si Tom na sumama sa kanila, hindi pinansin ang mga babala ni Weaver. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.